Hello again, ganda ka-chika life. Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Miss Catherine Bernardo, isa raw po sa dahilan sa lowest point ni Mr. Alden Richard. Usap-usapan pa rin po sa social media, lalo na po dito sa X na dati po siyang Twitter, na ito raw po si Miss Catherine Bernardo ang dahilan. Isa sa dahilan na naging lowest point itong si Mr. Alden Richard. Nadawit nga po ang pangalan ng kapamilya actress na si Miss Catherine Bernardo sa naging revelasyon ng kapuso actor na si Mr. Alden Richard. Matatanda ang kamakailan ay inamin ng aktor sa kanyang panayam sa 24 oras na dumaan siya sa depresyon noong nagdaang taon. Pag-amin nga po ni Mr. Alden, ang 2024 ang lowest point ng kanyang buhay, kung saan mas inuna niya ang pagbibigay atensyon sa ibang tao kaysa sa sarili. Dahil na po rito ay marami sa mga netizen, maging ang mga ilang fans ni Mr. Alden ay nagsasabing marahil ay may kinalaman si Miss Catherine sa pinagdaanan ni Mr. Alden Richard. Inumuna ko muna lahat ng tao bago sarili ko, but last year medyo I think that was my breaking point. Kasi minsan di ba tayo, we always go out for way to help other people. Tulong, bigay. Ang mangyari sa akin, pagtingin ko dun sa timba ko, wala na palang natira sa akin. And then that broke me to 1,000,000 pieces. Pagbabahagi nga po ito ni Mr. Alden. Walang nabanggit na pangalan ng aktor sa kanyang mga naging pahayag, ngunit marami sa mga fans na nagsasabing maaring si Miss Catherine Bernardo ang sa posibleng dahilan. May mga nagsasabi pong netizen may connection ito sa hindi pagkakaroon ni Mr. Alden ng chance na maging sila ng actress. Ito raw ay ang sa kabila ng effort nga po ni Mr. Alden kay Miss Catherine ay umasa lang daw ito sa wala. At syempre, asahan naman po nating rumesbak po ang mga fans ng kapamilya star laban sa mga pahayag laban sa iniidolo. Giit nila, hindi dapat palagi iugnay ang pangalan ni Miss Catherine sa tuwing may interview itong si Mr. Alden. Shooting ng HLA hanggang promo, Thanksgiving party, namatay lolo ni Alden, nandoon family ni Bernardo. Tapos ngayon lahat ng post or interview ni Mr. Alden kay Catherine, lahat pa tama. Tama pa ba kayo? Paano nagawa ni Miss Catherine sa inyo? Bakit ka bitter ngayong tao? Saad ng isang fans. Comment naman nga po ng isa na nabasa po natin, sana lang din sa lahat ng basher ni Miss Catherine, lalo na yung mga ayaw kay Catherine para kay Mr. Alden Richard, ay wala lahat ibato or ipatama kay Catherine. Lahat ng post or interview ni Alden. Karamihan sa inyo, lagi niyo sinasabi na pinaasa at may mayors na si Miss Catherine. Kung walang proof o humoda ang mahalaga, okay sila. Sa kabila po ng pag-aaway nila, alam niyo po ba na ang totoong kawawa rito ang kapuso na Mr. C. and Mr. Alden at ang kapamilya star na si Miss Catherine. Parehas na may pinagdaraanan ng dalawa last year na parehas inamin ni na Catherine at Alden at hindi nakakatulong ang bangayan ng fans sa dalawa. Samantala, dumako naman po tayo sa iba nating showbiz update. Alam niyo po ba, fan na fan nga po itong si Miss Janice De Belen at mapapasana all ka na lang po. Ang sikat po na South Korea actor ang bagong brand ambassador na naturang kumpanya at bahagi ng kanilang promotion, dumating nga po si Mr. Song Joong Ki para sa event na ito na ginanap nga po sa SM Mao Arena noong Saturday po, May 24, 2025. Pero ang naging waging-wagi sa fanmate na ito ni Mr. Song Joong Ki ay si Miss Janice De Belen na isa talagang kay-drama fan, aminadong first love niya ang naturang South Korea actor. Sa isang segment doon sa SM MOA ay pinakita ni Mr. Song Joong Ki ang daring niya sa pag-a-arrange ng bulaklak. Nakagawa siya ng isang bouquet of flowers sa loob lamang ng 3 minuto. Pagkatapos nito ay namili po sila kung sino ang maswerte mo ba ay makakatanggap ng bulaklak. Ang dami nagtayuan sa mga audience pero si Janice ang talagang wagas ang pagtili kaya siya ang itinuro ni Mr. Song Joong Ki. Binanggit pa ng South Korea actor na simula pa lang ay nag-eye to eye na raw sila ni Miss Janice. At syempre, sobrang tinikilig nga po itong si Miss Janice sa pag-akyat sa stage na ilang beses na yumakap kay Mr. Song Joong Ki. Ganda-gandahan lang siya talaga at biglang lumuhod si Mr. Song Joong Ki at inalay sa kanya ang mga bulaklak. Hindi nga rin po magkamayaw sa sobrang tuwa ang mga manunood na sa tagpong iyon. Game na game nga rin po kasi si Mr. Song Joong Ki na makisaya sa mga fans. Kasama nga po ni Miss Janice na pumunta roon ay si Mr. OG Diaz na siyang nagdala sa kanya roon sa SM MOA. Kaya pinasalamatan nga po niya si Mr. OG sa kanyang Instagram post. Aniya, OMG, tonight was a super amazing night. I really did not expect to be on the same stage as my crush. May bonus pong flowers at madaming yakap. He is my ultimate fave Korean actor. He hold a special place in my heart. But seriously, Descendant of the Sun was what I started watching when our mom passed away. It helped me as much recover from the sadness and the pain. After noon, mahal ko na siya. So tonight was a memorial for me. Buti na lahat hindi ako naiyak at hinimantay. Thank you Mare OGTS for taking me further tonight. Alam ko well yung jet lag mo.
Nagpasalamat siya kay Mr. Allen Marvin ay ng I am worldwide sa lahat na nagpadala na sa kanya ng pictures at video at higit sa lahat kay Song Joong Ki na sobrang pinasaya ang mga Pinoy fans. Bukod nga po kay na Janice De Belen at Direk Gina Alahar na mataan din doon ang character actress na si Ces Quesada, Ara Davao at ang mag-asawang Rocco Nacino at Melissa Goheng. Fan na fan rin si Melissa na sumali sa isang games at sinabi niya sa kay Song Joong Ki na nagkita na sila ng asawa niya si Rocco sa South Korea at nagpa-pictures pa sila doon. Tila natandaan naman to ng Korean actor na nakaturo kay Rocco. Sabi ni Rocco nung nagkita raw sila ni Song Joong Ki sa Busan, ipinakita pa raw niya ang picture ng Pinoy adoption na ginawa nila sa GMA7. Ipinakita raw niya ang litrato ni Dingdong Dantes na gumanap bilang si Yu Shijin, pero dito sa atin ay si Lucas Manalo at ang pangalan ng main character. Pero nagulat si Song Joong Ki na sinabi sa kanya na action comedy niyang Vicenzo ang isa sa pinakasikat dito. Tungkol na pa sa Vicenzo ang mga tinanong sa isang games nila na pinahula sa fans. Bago ang fanmate ay nagkaroon muna ng press con si Song Joong Ki at Anay Ward na ginanap sa Cadral Hotel noong araw na iyon. Nagtanong pa ito kung bakit ang Vicenzo ang pinaka-type ng mga Pinoy fans nito. I think I have to call my writer of Vicenzo, my director, and they have to start the season 2 of Vicenzo. Wow, I have no idea really. Yeah, me too. I love Vicenzo character so much. I don't know why. Because I once shot Vicenzo in Korea, I felt something like I feel free and I really enjoyed that. And something that I killed many bad characters. I was so excited, yeah, and the comedy was so very happy, funny. So I love it too. Okay, I will call my writer. He has to write season 2. Yeah, napangitim pakli nga po ni Mr. Song Joong Ki. Naghinayang lang nga po ito si Mr. Song Joong Ki na sandali lang siya sa Maynila. Ngayong araw na rin pa ang babalik niya sa South Korea kaya hindi na siya nakakalapaglabas para ikutin ang Maynila. Bali, pangalawang punta nga po ni Mr. Song Joong Ki dito sa Pilipinas pero nasa Cebu lang siya noon na mabakasyon siya roon. First time din niya sa Manila at sobrang natutuwa siya sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga kababayan natin. Pagkagising niya daw nung Saturday na umaga ay nakipag-video chat siya muna sa kanya mga baby. Gusto nga raw niya simunang lumabas at pumunta sa supermarket. Actually, I really wanted to go to the traditional market here or a supermarket. But you know, I couldn't go out. But I went to the gym and working out and I enjoyed my breakfast. Kwento pa nito. Gusto raw sana niya mapuntahan ang ilang lugar ng Maynila para maramdaman niya ang ating bansa. Sabi pa ng kanya interpreter, yung mga lugar na may supermarket, yung may mga place na Filipino locals really go on a daily basis. Those are the places that we really want to look around. Mga the local restaurant and he can feel that he is the local places, that the things that really prepare when he going around the country. Due to the short period of time that he has here in the Philippines, he won't be able to make that kind of work. But the next time he comes back to the Philippines, he really want to pursue that kind of schedule and tour schedule for his visit in Manila. Bago natapos ang show ay nangako nga po si Mr. Song Joong Ki na babalik siya ng Pilipinas para magbakasyon dito kasama ang kanyang pamilya ng matagal-tagal. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.